nagpasasikat ng araw na hindi ibinulsa ni Vice President Sara ang confidential funds. Instead, ibinigay as aids sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya't ang prosecution team napahiya na naman. Panoorin natin ang video. Bakit nila ipinipilit na yung head of agency ang may kasalanan? Wala namang ganun na definition yung circular at wala ring definition yung PD 1445 or any law for that matter. At kung titingnan natin, meron na pong nakatalaga na special disbursing officer. Hindi mo po pwedeng sabihin na sabay na accountable officer, yung special disbursing officer at saka yung head of agency. Don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the majority floor leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The minority floor leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero huwag naman sanang ganun. Wala akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President. What's the pleasure of Senator Raffy Tulfo? Grabe kasi, di ba? Isipin mo. O ngayon, babanat ka ngayon. Nasaktan ka. Di ba? Tinahidan na ho ang mga Cayetano sa pagiging senador. Diyan na ho sila tinahidan. Ngayon, ilang taon pa lang ho kayo dyan. Ganyan ho kayo magsalita. Ang pangit naman ho. Nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling, nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama. Ay, nakala mo, never. Pero ang alam ng taong bayan, puro drama ang pinagawa nyo dyan. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ho. Mainit-init pa. Talagang tila tuliro na ito si Kapunan. Ibalik lang natin. Balik tanaw lang natin kung ano yung nangyari kahapon. At ngayon nagkainitan ho sa plenaryo, dyan sa Senado. Alam niyo naman kung sino ho mainit sa mga Cayetano. Oo. Ang mama ho nagdadrama. Ano ang binakbakan ho ni Senator Pia Cayetano? Lalo ho nagdadrama. Hindi daw ho siya mahilig magdrama. Sabi niya dyan sa video na yan. Pero ilang video ang papasadahan natin ngayon. Oo, dito niyo mapapatunayan na talagang gusto lang talaga nilang pabagsakin si BP Sara. Kasabay niyan, Paniwala kayo sa akin. Naghain na ho ng grave threat case laban kay BP Sara. Itong DOJ, what? Wala na talaga, Alam na kasi nila na walang mangyayari dito sa impeachment ni BP Sara. So, ganun ang gagawin nila. May plan B. Hindi nila makuha itong impeachment kasi wala ho naman talaga makukuha ang tracing boto dahil wala na ho silang mahakot napapanig dito sa bulok na senador. Ginawa na ho nila itong plan B. Ngayon, balik tayo dito sa kahapon na nangyari. Wala hong mapatunayan. Kahit si Attorney Respicio, nagulat din. Meron ho bang sinabi yung witness nyo? Mamaya yan sa dulo ng ating video. Pero bago yan, andyan po yung join button. Pumindot ka na kung gusto mong sumali sa ating komunidad. Malawak na ho ang ating komunidad. At syempre yung shoutout segment natin, hindi na matatapos hanggat hindi ko kayo masya-shoutout. Simulan natin dito. Tila baga susuko na o sumuko na. Hindi mapatunayan Hanggang sa maubos na lang ang kaban ng bayan, mga paandar nitong si Talunan, hindi niya hindi niya mapilit na sabihin ng witness, sige na, idiin mo. Wala hong ganun. Laging sinasabi, nasa dokumento. Nga ng paglilinaw si Presiding Officer Senator Chis Escudero kaugnay ng ipinakitang dokumento na nagpapakita ng intelligence operations ng opisina ni Vice President Sara o ng OVP. Sa impeachment trial, binanggit ang mga aktibidad katulad ng pamimigay ng tupad at pamimigay ng mga bigas sa listahan na ipinasa ng opisina ng OVP sa Commission on Audit. At dito nga nakumpirma na yung activities ng Vice President Sara ay hindi naman pala ginamit ang confidential funds dito. So, alright, tingnan nyo Hindi na nga ginamit yung confidential fund. Hindi pa sila natutuwa. Tumutulong ang OVP sa mga
ating kababayan. For example na lang, nabanggit ho yung sa mga hospitalization dito sa video na ito eh. Yung guarantee letter. Hindi pa ba sapat yun? Na yung pondo sana ng OBP ay pamimigay, ipamumudmud sa kaban ng bayan. Pamumudmud sa ating kababayan. Ipamumudmud sa Pilipinong nangangailangan ng tulong pinansyal sa mga hospitalization, medical. Hindi pa kayo natutuwa. Masarap magmura, no? Kaya itong mga ito, silip na lang talaga ng silip kung ano yung pababato nila kay BP Sara. Hanggang saan? Mamaya abangan nyo kung paano ho nagdrama si Mr. Tolfok dito sa videong ito for today's video ha. Mamaya supalpal yan kay Ate Pia Cayetano, Senadora Pia Cayetano, kung paano niya sinupalpal itong mama na ito na tila baga puro na lang kadramahan ang ginawa at ginagawa na ho raw teleserye. Sabi sa video na ito, mamaya pasok natin yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi ibinulsa ni Vice President Sara ang confidential funds. Instead, ibinigay as aids sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya't ang prosecution team napahiya na naman. Panoorin natin ang video. Dito po sa sa satellite office po nila sa Bacolod, ang nakalagay po rito na activity nila is provided rice box to Morsha fire victims. Sandali. Rice box to Morsha Fire fire victims. victims. baka confidential ang rice victims na yan. Madami. Ayaw pa nila, no? Tapos Ayaw pa nila nakakatulong. Pero ang tanong dyan, ginamit ba? Ng Vice President yung confidential fund dyan, yung budget? Ang tanong natin, malalaman natin sa video na ito. tupad beneficiaries at BCNHS. Can you speak to the mic, please? Tupad beneficiaries at BCNHS GYM Dole Tupad payout May 1, 2023, 198 recipients, daily wage for 50, a total of 841 cash disbursed 10 days. Mga tupad beneficiaries, linista dyan, kung magkano. Ito po yung mga naging activity po dun sa So, Bacolod rice Satellite. giving, tupad activities, ano pa? Medical mission po. Medical mission, Release of rice boxes to beneficiaries in Sebastian Antique. Visited MAIPP hospitals and provided GLs at billing accounting offices to get a copy of SOA. Nakita nyo, provided GL, meaning guarantee letter. Sabihin, yun yung binibigay ng OBP para sa lumalapit na kababayan natin Pilipino sa opisina ng Vice President para humingi ng medical expenses o mga gamot, pambili ng gamot, medical bill. Hindi nyo ba ako aaminin ko na malaking natulong ng OBP. Lalong-lalo na sa kapatid ko. Magkano ho ang binigay ng OBP? 50. Yun ang hindi nalalaman ng mga dorobo na ito. Hindi nyo nilalaman, ang gusto lang silipin ang Vice President. Yung ginagawa ho na pamimigay ng guarantee letter, malaking bagay ho yan. Sa bawat Pilipino nangangailangan ng medical bill support sa pamamagitan ng Vice President. Hindi nyo alam yan. Oo, kasi mga suwapang kasi kayo, gusto nyo lang bulsa, ibulsa. Diba? Yung ibang congressman, meron ho yan. Magsilapit ho kayo sa mga congressman nyo. For example, meron kayong bill na 1 million sa ospital. Gumawa ho kayo ng letter, sulat sa mga mayor, congressman, senator. Mabibigyan ho kayo kung may political will ho ang taong politician. Pero kung wala, nanakawin lang ho nila yan. Tapos gagawa sila ng peking report. Hindi gagaya ng ka-OBP na patunayan ko na yan dahil nakahingi kami dyan ng guarantee letter. Sino ho dito yung nabigyan ng guarantee letter ng OBP? Mag-comment ho kayo. Baka sabihin nyo, niloloko kayo. 50 mil ho ang binigay ng OBP. Saan mo kukunin yung 50 mil na guarantee letter? Di ba? Yun yung ginagamit na pondo na hindi alam na mga dorobo kasi pamumuliti ka lang alam. Yun po. With the visit ng indulgence of hospital. counsel, Ms. Eileen, these are the activities na sinasabi nilang
kinover ng intelligence operations. Ito po yung inattach nila as proof of success of the information Ng gathering. activities nga. Opo. Not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng bigas, not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng tupad, not that ginamit yung confidential fund sa MAIP. Opo. Bale po, ito yung naging activities ng Vice President po. Pero Na- hindi po yung confidential fund yung ginamit dito. Na Tapunan! Naging talunan ka dito! O kaya ngayon, meron ho silang banat ngayon. Dahil dito, wala na ho silang mapapatunayan. Ang tanong dito, ginamit ba ang pondo ng confidential fund dito sa mga activity na ito? Hindi po. Ano pang ginagawa nyo dyan? Pwede na ho kayong magsialisan dyan. Dahil dyan pa lang sa video na yan, supalpal na ho kayo. Ngayon, meron na naman silang paandar. May balak na naman silang, alam nyo, yung eleksyon ng SK, balak na naman daw nilang hindi ituloy, i-postpone dahil bakit daw? Malaki daw ang matitipid ng gobyerno kung wala ho daw itong eleksyon na ito. Kita nyo naman mentalidad nila. Di ba? Di ba? Nasaan daw? Yung magkano ilang billion ba yung matitipid ng gobyerno? Ang tanong dito, baka hindi itutuloy dahil wala hong pondo. Hindi maisupply yung pondo para dito sa SK election. At bukod doon, kung meron man pondo, baka gustong durubohin. Yun ang katanungan dito eh. Kasi bakit mo ipupuspon? Oo. Ano yung balak nyo? Dahil ba nakaanib sa inyo yung mga ibang mga bata na mga kapitan, na mga SK chairman? Hawak din ng mga kapitan ng mga tao nyo daw di umano. Gusto nyong maging manatili sila para sa inyo o iiwas nyo lang gasto sa inyong pondo para sa SK? Ang tanong naman dito, kung meron pondo, anong gagawin nyo doon kung halimbawa hindi nyo tuloy? Uubusin na naman daw, sabi ni Aling Ledesma. Meron sila ditong paandar. Naku, anak ka ng tokwa. Talagang masisiraan kayo ng bait. Kasi pag pera ang usapan, ito. Usap ko si COMELEC Chair Garcia, ang matitipid ng pamahalaan kung ipopospone natin ang BSKE ay aabot sa 25 to 30 billion. Yan ang Ayun naman pala. Kaya naman pala gusto i-postpone kasi 25 to 30 billion. Ang may titipid. Ang tanong, kung talaga bang may titipid o talagang wala hong mabigay na pondo dahil ubus na daw di umano o naman balak naman talagang ibulsa na naman daw ang pondo, sabi ni Aling Ledesma. Yan ang kasi ang mga katanungan at gumugulo sa utak ng mga Pilipino kasi alam na ho ang mga background ni Aling Ledesma. Kung si Aling Ledesma ang tatanungin nyo, alam niya kung sino ho yung mga magnanakaw. Alam niya kung sino yung pinadalhan sa Ilocos Norte ng mali-maletang pera. Yun ang kaalaman ni Aling Ledesma. Pero ang tanong dito, gusto ba ng mga SK chairman na walang SK election? Gusto ba ho ng mga kapitan na walang SK election? Gusto ho ba ito ng mga mayor na nasasakupan ang kanilang mga barangay na walang eleksyon ng SK? Yan ang malaking katanungan dahil dapat meron kayong meron kayong matinding paliwanag. Kasi kung gusto niyo lang matipid yung 25 to 30 billion, hindi ho makatarungan yan. Baka wala hong pondo. Yun ang isang malaking question mark. Magagamit po yan ng gobyerno para tulungin. Hindi lang ang ating mga kakailangan, kundi ang mga kababayan natin sa buong bansa. So just think about it. Napakalaking bagay yan. To have 25 billion para daw tulungan. Saan? Boss, yung pondo ng kamusta naman? Yung pondo ng PhilHealth. Oo. Di ba sabi, naibalik na yung, na-recover na yung pera. Yung mga nagsauli ng pera doon sa mga DE o District Engineer na nasasangkot sa flood control. 800 million daw ho ata yun. Tama ho ba? Tama ho ba? Yung PhilHealth Fund ho, kamusta na? Pakibalik naman yung 69 million o billion. Nako, tapos mangungutang pa. Tapos itong barangay election o yung SK barangay election, naunsumi pa ata dahil yung 25 to 30 billion, magagamit naman daw. Wow, saan? Dito na. Sinagot ko ni Atty. Respicio, yung mga bagay-bagay,
kung meron kayong nakikita at wala kayong nakikita, dito dadating yung paliwanag na maganda para nakukuha ng ating kababayan kung ano ba talaga yung pinag-usapan dyan. Kasi mahirap, puro lang sila paandar, pero ang nangyayari, wala humakuhang matinong sagot at matinong patutunguhan itong trial, kundi nauubos na lang ho ang pera dito sa trial at hearing na ito. Alamin natin yung sinabi na Ang mahalaga doon Ayan. sa pagpresenta at pahayag po ng witness. Hinihintay ko pa rin hanggang ngayon yung connection kay VP Sara Duterte. Isang question lang po ang tinanong ni Prosecutor Lorna Kapunan kanina na idinadawit na gusto niyang with the purpose na idawit si VP Sara Duterte. Ang tanong po ay, may pagkakasala po ba dito si VP Sara Duterte? Ang sabi ng witness, oo. Ano po ang iyong basehan? Dahil po nag-approve siya ng mga plano at ng mga dokumento ng mga report na isinapit sa kanya. Pero yun po ba ang sinasabi ng batas? Misrepresentation po ang sinabi ng witness na porket ikaw ay nag-approve ng mga plano at pumirma ng mga general reports ay sangkot ka na. Ikaw na ang liable. Hindi po. Ang sabi po ng Section 103 ng PD 1445, ang person responsible na responsible doon sa mga nawawalang pera ay yung taong directly na may hawak, directly responsible, directly accountable doon sa salapi. At nakalagay din po sa parehong batas at nakalagay na rin sa circular ng COA na ang accountable officer ay yung tao na naghahawak ng pera or permitted na humawak ng pera. Yun po ang malinaw na sinasabi ng batas. Bakit nila ipinipilit na yung head of agency ang may kasalanan? Wala namang ganito na definition yung circular at wala ring definition yung PD 1445 or any law for that matter. At kung titingnan natin, meron na pong nakatalaga na special disbursing officer. Hindi mo po pwedeng sabihin na sabay na accountable officer, yung special disbursing officer at saka yung head of agency. Yan. Ang pinupunto rito ni Atty. Respicio, ganito lang yon. Yung credibilidad ng witness at legal na bigat ng mga sinasabi ng witness. Ano ba yung nalalaman niya? Abogado ho ito. Di ba? Binabanggit din sa usapin na sana na alamin kung sino yung may pananagutan. Alangan naman ang pangalawang pangulo ang managot dito siya lang naman ay pumipirma. Hindi naman niya alam lahat ng mga nangyayari. Lahat ng buong isang tao lang ho ito. Ang dami niyang mga mga tawag dito, mga inappoint na mga kanyang mga tao para mga siwa diyan. Anak ka ng toko, pati ba naman hindi ho dapat managot dito ang Vice President. Kine-question niya yung credibility dito, sabi rito. Binanggit na ang usapin ng pirma o FASI evidence, kailangan may sapat na ebidensya na sumusuporta sa aligasyon, hindi lamang testimonya o interpretasyon ng testigo. Pinunari ni Atty. Respicio rito yung paraan ng pagtatanong, pagpresenta sa witness, lalo na kung ang mga tanong ay tila humihingi ng konklusyon. Kagaya ng ginagawa ni Atty. Kapunan, kapag nagsasalita, merong kagad pahapyaw. Di ba kagaya ni kay Superman, kagaya ni Andy Lim. Hindi naman kailangan gawin ng isang talunan na attorney, di ba? Kaya dito na nasabi ni Atty. Respicio, yung mga bagay-bagay, dapat pag sa mga legal na mga aspeto, hindi kailangan yung one-sided. Kailangan maging patas. Kasi po nakalagay doon sa circular ng COA, head of agency or special disbursing officer. Kung meron na po special disbursing officer, hindi na po pwedeng yung head of agency pa yun po yung special disbursing officer. Yung interpretation po na ito ay mas consistent po sa Section 104 ng PD 1445. Dahil po ang liability lang ng head of agency kapag merong ibang tao na accountable officer ay to exercise diligence of a good father of a family. So in other words, dapat magpakita ng ebidensya itong COA auditor na hindi nag-exercise ng required diligence si VP Sara Duterte. Sa ganong area, hindi siya nag-testify, hindi niya ipinakita na nag-fail si VP Sara Duterte na mag-exercise ng due diligence. Sana nag-layout siya ng standard, anong mga checks ang dapat niyang gawin. At ano yung mga nakaligtaan na checks na hindi niya ginawa, which gave way doon sa pagkakawala ng pera kung totoo mang nangyari yung bagay na yun. And paulit-ulit siyang bumabalik doon sa provision 8.3 ng circular na sinasabi na accountable officer daw si VP Sara Duterte, therefore may pre-patchy evidence na nilakaw niya yung pera.
Madam, number one, hindi siya yung accountable officer. And secondly, yung prima facie na sinasabi mo is less than the more than substantial evidence required diyan sa impeachment trial. So kapag hindi ka nag-present ng other evidence pa, ay hindi mo talaga maidadawit si VP Sara Duterte. Dito, Tignan nyo, ha? Wag lang. Puro salita at sasabihin nyo na hindi tumutugma o hindi kayo satisfied dun sa sagot ng Vice President patungkol dito sa paano ho nagamit. Di ba nga nagsumiti na ho sila ng kanilang mga resibo? Ang problema ho sa inyo, lalo na doon sa team talunan o sa prosecution, ang problema ho sa kanila, kahit ho nagsumiti na ho ng mga ebidensya na eto na ho ay yung pinaggastusan dito sa chairs and laptop, ayaw ho nilang maniwala. Alam nyo, lahat ho yan ng mga senaryo na yan, yung kagaya ng resibo na yan, yung mga event na yan, yung may mga Christmas party, lahat po yan, aliases o mga ginagamit na terminology. Kasi nga, confidential nga yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin na kung yan ay ginawa sa party doon sa bundok, ibig sabihin, alam na kung saan ginamit yung pondo sa bundok. Yan nga, Christmas party. Para yung utak ng tao, alam nila, oy, bakit sa Christmas party? Tama yan. Hindi kasi nila makuha yung punto ng confidential. Ililigaw mo ang sitwasyon para hindi matumbok kung ano yung pinapatrabaho mo dyan sa intelligence na yan. Makukulit itong mga ito. Dahil sa ganyan, na windang-windang na ho sila. At para ngayon, nangangamote na ang kanilang mga prosecution, dyan sa prosecution na yan, at yung sagot ho ng witness, hindi ho ata nagugustuhan ni Attorney Talunan, daw di umano. Oo, bumanat na naman ho sila. Kahapon ho, anong oras ho ang pag-file? Parang alas 4 ho ata, no, nag-file ng reklamo ng etong DOJ. Nag-file na ng reklamo. Oo. Ibig sabihin, nag-file na ho ng case laban kay BP Sara kahapon. Anak ka ng tokwa. Dahil ba, wala na ho talagang pag tsansang maipanalo itong impeachment dahil hindi nyo talaga makukonvict siyang Vice President. Kaya ito, post ng 5, grave threat complaint versus BP Sara inihain sa QCRTC. DOJ spokes. Nagsalita ho yung spoke dyan ng DOJ na nag-file na ho sila. Ano yung balita dyan? Di ba? Malamang sa malamang, dahil hindi nila makukuha yung gusto nila, file na ho ng kaso. Second, plan B nga, ika nga. Dahil walang 16 na boboto 13 lang. Paano makukonvict? So ngayon, gagawa sila ng gantong eksena para saan? Doon na hearing sa korte. Nang sa ganun, yung grave threat na yan, umusad na naman daw di umano. Guluhin na naman si BP Sara. Kasi habang may kaso, kailangan umatin ho ni BP Sara. Pwede naman yung legal team niya. Alam niyo yung panggugulo ba? Gagawan ho na eksena. Ganun ho ang tema dito. Ngayon, kung halimbawa naman, na totoo na sinasabi, actually, hindi na nga totoo yan. Bakit? Hindi naman ang nag-file dyan yung Pangulo, asawa ng Pangulo o yung pinsan ng Pangulo. Hindi sila nag-file dyan. DOJ na ho ang nag-file. Ngayon, sa tingin nyo, ano mangyayari dyan? Aabangan natin yan. So, pasok na naman tayo dito sa usapin na drama sa Senado. Itong mga drama na to, talagang nakakainis na minsan. Kung kayo sa programa nyo, ganyan yung mga ginagawa nyo, sabi ni Aling Ledesma. Ngayon, kini-question ho yan, bakit ginagawa nyo pati sa Senado? Dapat yung mga usapin na yan, ibigyan natin itong ipapasok ko lang. Nasa gitna ng tensyon si Senator Raffy Tulfo. Wait lang. Masyado ka nagmamadali Oo. So, eto. Yang usapin na yan, kahapon ho nangyari yan. Tapos na ho yung trial niyan. So, panibagong yan. Parang gustong magkaroon o
o gustong ipasa yung bill na gusto nila. Pero ang tanong dito, kailangan mo pa bang ipalangandakan? Hindi na lang sa kukos nyo. Mga senador ho kayo, hindi ho kayo mga artista dyan. Alam nyo kung ganito nangyayari, mas lumalabas talagang kayo-kayo ang mga nagiging apple of the eye. Hindi ho yan palatuntunan para magkaroon ng bangayan. Hindi ho yan palatuntunan para, umuha ng simpatya ng tao. 'Di ba? Dapat nga ayusin nyo sana sa caucus nyo pag-usapan. O closed door meeting. Kung halimbawa, hindi yung magpapasaringan kayo, senador kayo ha, hindi ho kayo artista. Baka balak nyo ho mag-artista, mag-showbiz na lang kayo. Pasukin nyo yung linya ng showbiz, doon kayo. Pero ganito naman sana, kung meron kayong gustong iparating sa kapwa senador, kausapin nyo na maayos. Alam nyo, sa sobrang tataas ng pride nyo, politika lang ho yan eh. Pagtapos ho ng political career nyo, wala na kayong wala na yung yabang nyo dyan. Eto gawin nyo. Ilang ano ho ba kayo sa termino? Ilang taon na kayo sa pagkasenador? Nagtatanong ho lang si Aling Ledesma sa inyo. Ang mga Cayetano, tinubuan na ho ng tahid dyan. Oo, dyan na ho yan nagkaroon ng mga nasa dugo ho nila ang pagiging politiko. Kayo, ang sabi ni Aling Maria at Aling Ledesma dito, nakakuha lang kayo ng simpatya sa social media. Pero ngayon, masisira kayo dahil sa ganyang bangayan, hindi na kayo magiging senador niya bandang huli. Tatapusin na ho ng taong bayan ang karera niyo sa politika. Yan ang nakikita ni Aling Ledesma dito. Kaya panoorin natin yung video. Nagalit ho ang ate dito. Mama, babae ba atang sasalita dito? Uminit ang plenaryo ng Senado. At sa pagkakataong ito, hindi ordinaryong debate ang nasaksihan natin. Kita nyo? Nasa gitna ng tensyon si Senator Raffy Tulfo at ang magkapatid na Cayetano, particular si Senator Alan Peter Cayetano. Kung tutuusin, parang hindi na bago ang ganitong eksena kay Senador Raffy Tulfo. Yan Sa nga halip ang na problema eh. O, kita nyo, kilala kayo, di ba? Hindi na bago yung ganyan tema. Ang problema, wag nyo yung programa, kasi may programa ho itong mama. Wag nyo hong ganun. Wag nyo gawing ganun ang tema. Senador, dapat kayo ho ang unang magsasaayos ng bansa. Wala kailangan bangayan dito eh. Pero yung kilala kayo ni ate, parang yan yung nagiging tema, hindi na bago. Seryosong pagtalakay sa mga problema ng ordinaryong Pilipino, madalas napapansin ng publiko ang mga eksenang puno ng emosyon, away mag-asawa, Ayun! personal na alitan, sigawan, at pamamahiya sa harap ng kamera. Ayun! At dito Yun ang mali, yung pamamahiya sa harap ng camera. Di ba? Tapos nanggigil siya nung sinagot siya ni Pia Cayetano dito. Nanggigil ang mama. Sumagot ho. Hindi naman daw siya nagdadrama. Ano ho yung nakikita dito? Mamaya magsasalita sila dito sa video ito. Mapasok ang tanong, kailangan ba talagang gawing palabas ang problema ng isang tao Yun para nga eh. lamang mapanood ng publiko? Oo, may mga taong nangangailangan ng tulong at walang masama sa pagtulong sa mga naaapi. Kita nyo, di ba? Hindi masama tumulong. Pero hindi kailangan yung ganyan. Yung mga supporter nyo, sabihan nyo, dapat hindi rin ganun na parang gusto laging may palabas sa Senado. Parang gusto extreme lagi. Wag naman sanang ganun. Sabi ni Alan Ledesma. Problema. Pero kapag ang personal na problema ay inilalabas sa publiko, pinapagalitan ang mga sangkot at nagiging entertainment ang kanilang kahihiyan. Hanggang saan ang hangganan ng public service at television drama? Dahil ang isang opisyal ng gobyerno ay hindi lamang entertainer. May responsibilidad siyang magpakita ng respeto, due process, at dignidad sa mga taong humihingi ng tulong. Kaya ang tanong sa publiko, serbisyo publiko pa ba ito o reality show na ang problema ng mga Pilipino ang ginagawang content? Dahil hindi lahat ng problema kailangang ipagsigawan sa harap ng kamera. Minsan, ang tunay na pagtulong ay hindi ang pinakamalakas sumigaw. Senator Raffy Tulfo. Mr. President, Pakinggan nyo, in the past few weeks, Pakinggan nyo. Ito kasi may mali eh. Di ba? Kailangan nyo pa bang magpasaringan dyan sa loob ng Senado? Sa tingin ko, hindi na eh.
Kasi kung dadaanin niyo yan sa maayos at diplomasyang usapan, doon kayo sa closed door, ayusin niyo. Di ba? Hindi nyo kailangan ipakita sa mamamayang Pilipino o sa amin na naniniwala sa serbisyo ng mga senador. Hindi niya dapat ilabas yung mga ganyang tensyon, ganyang sagutan. Nakakahiya ho. Ano sasabihin namin? Ay, wala ito. Talagang, grabe. Gigipitin. Ganon ang iisipin ng tao. I have coordinated with the Office of the Majority Leader regarding the membership of the committees I hold as chairman. In fairness to the Majority Leader's office, they have extended all efforts to formalize the election of the members of the Committee on Public Services and Migrant Workers. What disturbs me is that it is the inaction of the minority floor leader to confirm these memberships. Kita nyo na, bumanat ka agad eh. Sino ba hindi maiinis? Kapatid niya nandyan. Di ba? Tuloy mo. That holds important LEDAC bills hostage, such as the Department of Water, crucial franchise bills, and the OFW reintegration bills. To my colleagues in the minority, maraming salamat po for your confirming your intent to join my committee. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Kasi Mr. President, pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano para kumuha raw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay may elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Hino-hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma. Mr. President, sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano. Kanina sana kausapin ko po siya, kaso wala po siya dito ngayon. Therefore, I have no choice para dalhin to sa floor. Maraming salamat, Mr. President. So, Mr. Senate President, actually, Sagot ni Atty. Pia. Alam nyo, bibigyan lang natin ng yung sinabi niya. Dapat daw kakausapin niya kanina, kaso wala lang daw siya. Dapat hinintay mo dumating at doon mo kausapin. No, para tapos ang kwento. Ngayon, kailangan pa ba umabot sa gantong sagutan? Tingnan nyo ang supalpal at panunumpalpal ni Senador Pia Cayetano dito sa mama na nagsalita kanina. Birahin mo, Senator Pia. I don't really have to stand anymore because the Senate President already responded in the manner that I believe is becoming of the Senate. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I certainly hope, that you don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo, pero huwag naman sanang ganun. Wala akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President. What's the pleasure of Senator Raffy Tulfo? Grabe kasi, di ba? Isipin mo. Ngayon, babanat ka ngayon. Nasaktan ka. Di ba? Tinahidan na ho ang mga Cayetano sa pagiging senador. Diyan na ho sila tinahidan. Ngayon, ilang taon pa lang ho kayo dyan. Ganyan ho kayo magsalita. Ang pangit naman ho. Ngayon, napapatunayan natin na talaga hong ibang klase ho. Nung simula nung nagkaroon ng dalawang ganyang senador dyan, parang gumulo ng gumulo. No? Di ba?
Mr. President, ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Ano ginawa mo? Ano ginawa mo? Hindi, hindi lang siya nagdrama. God! Ano himutok ng puso mo? Hindi ka nagdrama sa palagay na yan. Anak ka ng bugi naman, o Karudi, o. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling, nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama. Ay, nakala mo, never. Pero ang alam ng taong bayan, puro drama ang pinagawa nyo dyan. Oo, yan, kung umabot ka sa video natin yan. Ako naman ho, kayo ho naman ang tatanungin ko. Kayo ho, ano ba yung naging opinion nyo dito sa napanood nyo? Nung una, doon sa witness. Pangalawa, dito sa 25 to 30 billion na pondo na balak hindi ata ituloy yung SK election. At pangatlo, dito naman sa drama sa Senado. Kung maayos ba at okay ba ang ating komentaryo at reaction, pwede kayong magkomento dyan. Malaya ho kayo magkomento. At syempre dito sa shoutout segment natin, hindi ho tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo nasa-shoutout. Pero kung hindi nyo napanood yung video natin kahapon, maaari nyo hong balikan at panoorin. Simulan natin ang shoutout segment. Konti lang ho ata nanood sa inyo. Bakit konti lang? Konti lang nagkomento eh. Anyway, kung konti lang nagkomento, malamang hindi nyo napanood dyan. Kaya ito, shoutout kay Ma'am Alice Kilyao. Shoutout po sa iyo. Joanne Tenoso. Esnipi Somoho. Senpai Esne Pason Mo. Shoutout po Aquarius G. Shoutout po. Julito Pestañas. Shoutout po sa iyo. Priscilla Grana. Shoutout po. Ma'am Shannon. 12888. Shoutout po sa iyo ng bonggang-bongga. Oo, si Ma'am Shannon. Special mention Pablo Madera. Shoutout po. Presi Almoradi. Shoutout po sa iyo. Pablo Madera again. Fernando Butoy Flores. Flores Jr. Shoutout po. Gina Aguirre. Punching Sayon. Shoutout po sa iyo. Ferdinand Monte. Freddy Baleta. Torres Regi. Shoutout po sa inyo. Alejandro Mondihar. Priscilla Grana. Nelson Velen. Shoutout po sa iyo. James Humamoy. Norma Conlo, Alex F5X7E, shoutout po sa iyo. J. Morales, Rachel Carandang, shoutout po sa inyo. Ophelia Quizon, Bella Alvaro, Veronica Peralta, special mention si Ma'am, shoutout po Bella Alvaro, Eagle Coles, Remiter Teresa, Veronica Peralta, Labis, Ma'am Damanusian, Ma'am Amara Timberlake, special mention, Ma'am Pasita, shoutout po sa inyo, Ma'am Malu, Survivor. Special mention sa iyo, Romy Garciso, Marciana de la Cruz, Sir Amalado, shoutout sa iyo, Rolando Barco, Relly Sebastian, Ma'am Surina, Habalya. Special mention siya, Ma'am, And then, Aling Supang. Yan. At kumabot ka sa ating shoutout segment. At doon ho sa hindi pa nakapanood ng ating video kagabi, kahapon, pasadahan nyo po. Ayan kung meron kang comment, meron kang suggestion, meron kang gustong sabihin, andyan po yung comment section, gamitin nyo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, andyan po yung join button. Andyan po yung subscribe button. Ang gawin nyo lang po ay mag-subscribe, hit nyo yung notification bell at merong bell all. I-bell all nyo po para meron kayong natatanggap na video everyday. Hanggang sa muli, bye-bye!